Oo, palabas, pero story brutal. Meron akong respeto na hindi mo bibili. Yung inuchay sinidream, kala mo lang madali. Naka 10 toes down, malabo mapatupi. With the gangs mo loud, kinukuha sa lape. Pinaikot, nagpaikot lang ng dapat patunayan. Kulang pa dinanas mo sa linakarang kulansangan. Mukha kong hindi ko yung kailangan. Hindi ng puro hangin talagang pinagusan. What's up mga sob? Welcome to Barcode episode 1. Nandito po kami ngayon with Matway. So, Tagsta. ako nga pala si Brian, your host for today. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa sponsor natin for today, Baobab. Sila nag-provide ng mga shades namin. Yeah. Simulan natin sa first tanong, guys. Kung maririnig ng future self mo tong track after 10 years, anong message kaya ibabalik mo sa'yo? after 10 years, sasabihin ko sa sarili ko pag sinoundtrip ko ulit tong track na to. Sabihin ko sa kanya, ang galing mo. Lupit mo, tinindigan mo, hindi ka tumupi. Kahit anong mangyaring struggle. Kasi itong kanta na to, tungkol to sa mga magulang namin, tsaka sa mga struggles sa pinagdaanan namin. Ng mga panahong wala pa, parang ganun. Kaya after 10 years, alam mo, magiging malupit kami. Kaya mapapasabi kami sa mga sarili namin na, ang lupit mo. Hindi ka tumupi, kumbaga, binanatan mo pa din, sinagad mo. Siguro ako, hindi ko talaga alam yung sasabihin ko after 10 years pag sinoundtrip ko to. Kasi hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam, buhay pa ako nun, pero atik buhay ako nun. Pero yun nga, masasabi ko, maangas yung kwento kasi bilang Tagsta, tsaka Matway, tsaka sa mga airmat namin. Big shoutout sa mga nanay dyan. Big Yun lang. shoutout. Curious lang din ako. Since natanong ko yun, pag inisip mo yung pinaka-positive na outcome, anong klaseng tao sa tingin mo, ikaw in 10 years? Sa tingin ko, in 10 years, na-establish na ni Matway yung sarili niya. Sa music industry, sa pagiging tao, sa life, na-establish niya na yung sarili niya. Na-set niya na maganda yung buhay niya. Parang gano'n. So di ka Ayun yung talaga nakikita titigil ko. in 10 years music pa rin. Mismo, ngayon yung pinili kong way eh. Ikaw So, Siguro ako, after 10 years, ganun. Yun, maangas lang ako kasi ngayon pa nga lang, isang taon pa nga lang ako rito, maangas na ako eh. Pero after 10 years, hindi ko alam kung nag-rap pa ako nun ha. Pero bowling na ako sobra nun after 10 years. Ilang kotse, ilang kotse? Ilang kotse? Hindi ko masabi. Masaya ako sa Rolls Kasi Royce, ngayon pa lang ha, gusto ko mag-drive. Pero, ano ko yung stress ng traffic dito sa Pinas, kaya parang hindi ko rin alam kung bibili ako ng maraming kotse. Helicopter na lang. Submarine. Sa dagat pare, maninisid. Second question na tayo, guys. Kung isang salita lang ang gagamitin mo para i-summarize tong buong journey ng paggawa ng kanta na to, anong word yun? Ako, kung i-express ko sa isang word lang. Ang word siguro na bagay dito, hope. Hope siya para sa mga youth na kagaya namin na naranasan yung mga hindi dapat maranasan sa murang edad. Tsaka yung mga nilakaran na hindi naman dapat lakaran ng normal na bata. Parang gano'n. Siguro sa akin, masasabi ko isang word lang. Maangas lang masasabi ko, yun lang. Kasi, maangas tong kwento eh. Yun lang, maangas tong kwento ng kanta na to. I-stream yun ng i-stream ah. Etong question na to, medyo halata na eh. Pero gusto ko lang marinig sa inyo. Kanino mo gusto makarating yung message na to? Ayun, gaya nga nasagot ko din kanina. Parang gusto ko makarating yung message na to sa mga kabataan na makaka-relate din sa akin. Ganun yung mga nakita nila, ganun din yung mga nilakaran nila, mga bagay-bagay. Underground shit. Parang ganun. Kumbaga pinapakita mo na yung katulad sinabi mo kanina, may hope. Parang ano siya, magiging guidelines sila kung ano yung dapat nilang baguhin na kaya pa natin. Kumbaga naglatag ka Kung ng kalsada. kung ano man yung kung nasa dark days ka man ngayon, hindi pa yun yung final destination mo, parang ganun. May hope palagi. Siguro sa akin, kayo ulit ng tanong. Sa nanay ko syempre, kasi nabalik ko yung tiwala ng nanay ko eh. Kumbaga tapos na ako sa dark days talaga eh, sinasabi ni Matway. Pero okay din yung sinabi niya. Mga siyang para sa mga, sa mga bata nga na naikinig sa amin. Nasa dark days kayo, galingan nyo palagi. Huwag kayong susuko, iwas sa bulilyaso. Iwas. Pero yun nga, sa nanay ko lang talaga kasi nga nabalik ko yung tiwala niya. Love your moms, kids. Narinig na ba ng mga mama niya yung kanta na to? Oh, Sa akin, hindi ko pa nga alam eh. Sa akin, Hindi ko pa alam, pinarinig ko gusto sa ko makarating sa kanya eh. Kahit parinig mo na. Ayaw ko iparinig, gusto ko yung siya makakusang marinig. Kasi totoo talaga eh, yabang ko sa kanya. Pero gusto ko magagaling sa kanya yung, alam mo yun, yung sinasabi nakita ko yung kanta mo. Yung sasabihin niya sa akin, ayoko nang
porke kinabang ko, tsaka sasagot Oo. sa kanta. Ayaw ko ng Kaya ganun. natural, no? Gusto ko natural lang. Natural na pag nakita ni Parang tita. bowling ka na. Parang Oo. ganun. Bowling ka na. Mismo. Eh sa music video naman, ano yung favorite part yun ng shoot? Anong scene ba siya or pangyayari ba siya? Kumbaga yung pinaka-memorable yung moment. Memorable na moment. Oo, Pinaka-memorable. pinaka-memorable na moment ko nun, ano eh. Memorable na Late moment. ako Ito, nun, late siya, late 4 ako hours. nun eh. Ayun lang yung sa akin ah. Late ako nun. Sorry mga kuya ko. Itong next question, na curious lang ako. Paano nyo naisip yung topic or yung tema ng kanta nito? Paano nyo naisip yung concept na para sa mga nanay nyo? Kayo ba nag-isip nun? Yung concept talaga na yan, si Kuya Cash naglatag sa amin yan. Magkakasama kami nun sa studio sa Dobla. Tapos nung dumating ako, nandun na si Kuya Tags tsaka si Kuya Cash. Biglang sabi ni Kuya Cash, cook up tayo. Ayun no, si Matt White oh. Ang sabi kay Kuya Taga, gawa kayo. Nilatag niya yung concept. Tapos yung concept na nilatag niya, gawa kayo ng kanta na tungkol sa mga airmat nyo. Andyan din yung mga struggles nyo na makaka-relate yung ibang tao na dumaan din sa mga pinagdaanan nyo. Parang ganun. Pero yun nga, si Cashma yung nag-setup nito. Shoutout kay Costa Cash. Big shoutout kay Boss May. Ilang views na ba yung ma? 400,000. 450 parang Baka ganun. pwede natin 450. gawing 1 million guys. Diba? Dali na lang yun, wala mo. Maghahapamili na. Diba? Pag gusto nyo maramdaman na proud moment at gratitude, Yun, ganun. pagiging grateful, pakinggan yung track na yun. Diba? Tutuwa kayo dun. Tapos Pati mga airmat nyo. Parinig mo rin sa nanay mo. Para matuwa sa'yo yung mama mo. Ayun. Ganun nagmahal ang mga tags, To add to pare. that, yung concept naman ng music video, sino naman nakaisip nun? Paano? Yung concept ng music video, siguro brainstorm na namin yung kasama yung production crew. Yung team na din talaga eh. Which is sila Pills. Sila Aine. Sila. Sila Kuya Jaime. Sila gumawa talaga ng concept. Sila sa Jaime, which is yung creative director namin. Shoutout Jaime. Big shoutouts of that Jaime. That Jaime. My shit, Polynesian grounds. Japanese goggles when I sit them on side. Isaacs on my feet and we going worldwide. Really on my lips when you fuck with 25. Ikaw, hindi ko ata na rinig yung sagot mo kanina. Na ano? Narinig ka ba ng mama mo yung kanta nito? Oo, narinig ko sa kanya. Ano masasabi ng mo? Okay naman, proud naman siya palagi sa akin eh. Natutuwa din siya sa ginagawa ko ngayon. Kahit dati ayaw niya ako pag-rapin eh. Ngayon, naiintindihan na lang. Oo, dati kala niya sakit lang ulo yung dala ng pag-rap eh. Kasi syempre, kala niya parang puro affiliated sa gang, ganun. Puro drugs yung mga rappers. Pero di niya alam Talaga ipakita sa kanila yung produkto ng pagsisikap. mismo. Totoo din. Dati ayaw niya talaga sa pag-rap ko. Kasi nga, kala niya doon dahilan ng pagbubulakbol ko sa school, ganun. Wala, pinili ko purso talaga yung music eh. Alam mo, recently naisip ko lang, like lahat naman tayo dito involved sa music. I'm sure mag-agree kayo, pero recently na-appreciate ko lang talaga. Parang, ang saya maging musician, no? Saya maging artist, sarap maging sa talaga. music scene. Siya masaya, Parang masaya. sarap Dahil talaga. privilege. Na-imagine niyo ba Kakaiba. sarili niyo kung hindi kayo napasok sa music kunyari? Ano? Like 9 to 5 Walang- ba kayo? Like, Walang papasok? kulay yung Depende life. sa akin, Walang depende kulay yung sa life. akin eh. Ako Pwede baka ako empleyado mag-9 to ako. 5. Kaya. Pwede ako mag-illegal. Pwede. Pwede ako sa lahat, laban ako sa lahat eh. Trapin pa rin siguro. Na-experience din naman nung una, nung medyo, ikaw, independent ka pa nung una, di ba? Mm. Ikaw din. Pero ano yung difference nung nagkaroon na kayo ng label? Katulad yan, Cheque, may tumutulong na sa inyo. Sinugot talaga ako yun sa underground check eh. Dinala ako sa mga magagandang lagay niya, kumbaga nasa masarap ba lagi, parang kumbaga Saan? pinaranas sa akin ng check din yung good life bilang musician. Yung mga privilege na hindi nabibigay sa akin dati nung underground pa ako. Naranasan ko siya sa check. Hanggang yun, dinadala nila ako sa kung saan lugar o kumakanta lang kami dun. No? Mismo. Nag-aaras na kami nila Kuya Tags dun, tapos Ako buhay lang. kasi parang, syempre sa iba-iba tayong pinanggalingan, hindi mo na-experience talaga yung underground scene. Mapipinduro mo ba sa akin kung ano yung pakiramdam doon, ano yung estado doon? Sa underground, Ito yung simple sob oh. Ito lang ang pinaka in short sob eh no. Ayan, yung likod natin madilim din, di ba? Ganyan yung underground, madilim. mismo. Tsaka Ganun lang. pag nasa underground ka ng rap scene, bilang lang yung opportunities na pwedeng pumasok sa'yo. Hindi katulad ng
may mga nakasuporta sa likod mo, may team, parang gano'n. Iba yung progression pag gano'n, mas mabilis eh. Pag may team sa likod mo eh. Kasi wala ka nang problema yung iba eh. Yung kumbaga music na lang talaga, yung gusto mo na lang talaga. Kasi sa underground, Artist mode lang. basta-basta lang kami nagpo-put out ng music dati. Bahala na kung sino nang makarinig nun, walang proper planning, walang proper marketing. Parang put out lang ng music, parang gumagawa lang talaga kami ng music na gusto namin pakinggan simula dati pa. So yun, pinaput out rin namin sa public, tapos yun, nakaka-relate naman yung mga nakikinig. Parang may natutunan din kayo na Oo. structure na yung pag... Oo, gagi. Kumbaga, nagkaroon talaga siya ng structure. Dati talaga walang ganun. Basta-basta lang. Tira-pasok lang. Tira-pasok lang ako. Tira-pasok lang. Pwede na yan. Ganyan na kumbaga. yan. Pwede na yan. Eh sa Cheque talagang pinaplansya nila eh. Bawat detalye, bawat plano, bawat move. Kumbaga nakaset yun bago gawin. May mga mood board pa yan. Ano mo yun? Yung mga dati hindi ko alam yung mga ganun. Dami meeting, dami kailangan pag-usapan. Para pag gine-execute na yung plano, planchado na siya. Kumbaga wala nang masyadong asikasuhin yun na yun. Execute na lang. Etong next question, excited ako itanong to eh. Kasi alam ko madami kayong pwedeng isagot dito. Pero kung may isang eksena sa totoong buhay mo, anong gusto mong gawing music video? Sa eksena or pangyayari? Ikaw nga ito. Sa akin hindi music video gagawin ko. Movie gagawin ko. Tangan yan, series. Series? Kasi sobrang dami kong... Ilang season tol? Siguro, sabihin na natin isa yun sa solo, isa yun sa may kabilang tropa ko, isa sa ulit sa kabilang tropa. Marami akong tropa, marami akong kumbaga ako, madami talaga akong ginawa. Sa seasons tol? Baka talunin yun. So, pero yun nga, movie gagawin ko, hindi music video lang. Sa mga nangyari sa buhay ko, hindi kaya na normal. Baga hindi kayang lakaran yun, nilakaran niya. Mismo. Mga normal na tao lang. Ikaw, Matt? Ako, ang gagawa ko ng scene, siguro yung paggawa ko ng pera kasama yung mga brothers ko sa underground na way. Kasi hindi nila pwede makita ng way. Pero past na yun. Lesson na siya. Hindi na tayo babalik. May music na para buhayin tayo. Gi-stick ako dito. Balik naman tayo sa music video, guys. Baka pwede mo kami ilakad sa mga pangyayari ng araw na yun. Paano nagsimula, paano tapos, kahit mabilisan lang. Para lang alam ng mga Simula? followers natin. Medyo na-hassle kami sa biyahe nun eh. Sa transpo. Sa transpo kami na-hassle. Malayo ka pa eh, no? Medyo traffic. Malayo ka pa eh, no? Kaya Pintanay Rizal. Galing pa ako ng Rizal yun. East, 1980, Tanay. Malayong part ng Rizal yun. Doon ako lagi nang gagaling pag pupunta ako sa HQ namin. Sa studio. Tayo pare. Kayod talaga, no? Biyahe ka pa malayo. Di rin may iwasan yung mga biglaang hassle. Mga biglaang struggle sa araw ng shoot day. Lagi Ganun na nagkakaroon naman ng ganun eh. Marami talaga. Sa kahit ano naman, kahit gig, laging may isang hassle na mangyayari. Meron. Ang tawag doon, pampaganda ng kwento. Mismo, pampaganda ng Ayun ang istorya. tawag doon, pampaganda lang ng kwento yun. Simula lang nun, kwentuhan lang kami doon kasi hinihintay nga namin si Matwet eh. Ngayon lang yung simula nun. Shoot, dumating siya, nag-shoot na kami. Mismo. Natuloy na yung dapat di matuloy. Pinapahinggan nyo ngayon, natuloy na. Stream. Mismo, stream ma. Ano yung pinaka-favorite nyong scene or eksena or part ng music video? Yung pinaka-trip nito? Siguro yung sa akin na ako naman na mauna. Siguro yung favorite ko rin yung naglalakad-dad ako sa likod ni Matt White habang nagpe-perform siya. Tsaka yung pinakita yung picture ng tita ko. May yung may title pero tita ko yung pinakita picture. Ang kulit nga nun, ang kulit nun. Ayun yung pinaka-favorite ko na scene. Kasi hindi eramat ko yung nakita yung tita ko. Awa-awa ko ng tita ko ng bata ko. Yun lang. Siguro yung plinash din yung picture ko na nagra-rap ako ng bata ako. Hip-hop na ako simula pinanganak eh. Magayon na talaga yung trip ko dati, mag-rap simula bata pa. Ayun na. Ayun na, ito na kami ngayon. To wrap up naman this breakdown, ano na yung next move niyo as an artist after this release? After nun, nag-release ako ulit ng Value. Tapos, pagtaas ng Value, meron ako solo. Abangan mo ako. Maglalabas ako ng 2 solo. Tapos, meron pa akong collab. International, alam mo na kung sino yun. Ako naman, may mga binubuo ang bagong single. Bago yung isa sound trip at bago yung papayinggan, dadagdag nyo sa playlist nyo, pare. Tinataya ko pangalan ko. Ako ang magiging bagong laman ng playlist nyo. Big shoutout sa Bao Bao. Big motherfucking check. You already know.
shoutout sa Cheke, big shoutout sa 303. You already Big shoutout know. sa mga nakikinig sa akin. Big shoutout kay Boss Main. Big shoutout sa lahat. Southside Mafia, big shoutouts. At sa mga sobi namin, shoutout Spern, Big shoutout shoutout. Sobdab, shoutout Meme, shoutout Sobdab Jaime.